Tinawag ng isang senador na di katanggap-tanggap ang sabay-sabay na pagpalya ng mga planta na nagresulta ng kabi-kabilang brownout sa bansa. May iniutos din ang Pangulo kaugnay niyan at nakatutok si Ivan Mayrina. Kung kailan pa naman humaharap ang marami sa nakakainit ng ulong init ng panahon kahapon, sakay na nun siyang red at yellow alert sa Luzon at Visayas grid. Ang ilang lugar sa Luzon tuluyan ngang nakaranas ng brownout. Sa ngayon, 33 na mga power plants ang sabay-sabay na naka-shutdown o sumasailalim sa maintenance. Nakakaalarma ito at hindi ito katanggap-tanggap ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, Vice Chairman ng Senate Committee on Energy. Sabi niya, ilang beses nga raw nilang sinabihan ng Department of Energy na magpatupad ng contingency plan para maitawid ang pangangailangan sa kuryente sakaling may pumalyang power plant. Paliwanag ng Department of Energy, nariyan lagi ang banta ng pagnipis ng reserba kahit anong maintenance sa mga planta. Pero meron daw penalty kapag hindi nakapag-maintain ng tama ang isang power plant. Meron pong nakatakdang tamang pag-maintain, yung tagal ng pag-maintain ng isang planta, maging ito po ay planned or unplanned. At kung hindi po nila masunod to, ini-implement po ng Energy Regulatory Commission yung kanilang function para po mabigyan ng mga penalty sa mga plantang ito. Sa isang pahayag, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa inutusan niyang DOE na bantayan at makipag-ugnayan sa lahat para matugunan ang sitwasyon. Gusto rin niyang manguna ang mga ahensya ng pamahalaan sa pagtitipid sa kuryente. Bukod kasi sa perwisyo, matindi rin ang tama sa negosyo at ekonomiya ng mga brownout. Sa pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies noong 2023, sa loob ng 5 taon, nawawala ng 10.7 billion pesos sa mga lokal na pamahalaan sa isang power supply interruption. 3.8 billion na halaga ng serbisyo naman ang naipagkakait sa publiko. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.